Hello guys, ito na po yung aking ginawang polo na criminology. Ayan po yung tinabas-tabas ko. So ito na po at nagtatabas po tayo. Hindi ko na po napakita yung paggawa ko ng polo kasi medyo naging busy din yung aking cellphone. Marami po kasi mga tumatawag tapos hindi po ako makapag-straight ng pag-video. So ito pong tinatabas ko na to ay pang uniform po ng criminology ba? So, ayan po. Ganyan po ako magtabas ng polo. Kukuha po muna ako ng 3 inch kasi po itutupi ko yan ng parang pa-overlap. And then, kukuha po tayo ng 1/2 inch para po sa botones. And then, ito naman po yung sa body niya. Pagmasdan nyo po, at medyo may pagkaano lang. Ganyan po ang pagkagawa ko ng polo. Yung polo naman po hindi naman po kailangan na talagang ididetalye ko pa po yung kasi syempre sanay na po ako sa paggagawa ng mga ganyan kaya medyo kumbaga sa mga baguhan talaga po kailangan na detalyado po. So ito naman pong ginagawa ko talagang trabaho ko po kasi ito Ayan po, yung haba po ng kanyang polo. I-insert po kasi yan kailangan mahaba siya para hindi siya lalabas. Yan po ay panlalaki. Bali, ang allowance ko po ay isang lular po ako kung mag-allowance. Hindi na po ako basta isang lular lang po niyan. Allowance na po sa akin yun. Opo. Napapansin niyo po ba yung body niya at saka yung armhole niya, ang kanyang shoulder halos magkapareho. Ang lalaki po kasi ganon. Hindi naman po malaki ang kasi ang sa dibdib ng lalaki. Kaya parang ganyan. Pero pag tinapas naman po siya at nabuo na, maganda na pong tingnan. Ayan. Bali, harap lang po itong kinukuha natin. And then yung back po ay ilalapat din natin kagaya ng ginagawa ko sa mga tahiing ko. Hindi na po ako gumagamit kasi ng pattern. So, ayan na po yung kabuuan ng kanyang front. And then, gagawa naman po tayo ng para sa back. Tingnan lang po natin kung okay na po yung ganyang allowance. Kasi ang lalaki ayaw nila ng masyadong malaki at ayaw din ng masyadong malip. Gusto nila tama lang sa makakilo sila. So, tinanggal po natin yung mga buloloy na yan. Ayan po. O diba? Tutupi po natin yan pagka tinahina. Then ito naman po yun sa gagawa po tayo ng back. Sa back naman po tayo mag-start. Bali yung back po talapat lang natin yan kagaya ng dati. Lalabas natin yung 1/2 inch para sa malaki po kasi yun sa harap kaysa sa sa likuran yan. Then isang lular din po kung ako yung mag-allowance sa balikat is isang lular po yan. Ayan. Then yan ang pampunsukat na yan. Yan na po yung susundan natin. Ayan na po. Marami po salamat sa lahat ng mga viewers, followers. Maraming po salamat sa mga walang sawa niyong panonood ng aking mga ginagawa, sa aking mga content. Semi-tutorial lang po itong ginagawa ko. Yan po sa unahan na yan ng bali mag-uuka pa po tayo dito sa armhole. Then yung ginagawa ko naman pong yan ay para sa collar. Mekos-mekos lang po din ang collar natin. Wala na pong marami pang sukat-sukat. Ganyan lang po ako magawa ng collar. Isang diretso and then babawasan. Ayan po.
collar na po yan sa akin. Lalagyan po natin yan ng pilon para medyo matigas-tigas. And then, ito naman po yun sa... ang ating collar po kasi ay bangkito collar. Ayan po. Ganyan lang po ako magawa ng collar. Hindi po ba? Mekos-mekos na collar po. Marami po salamat sa inyong mga walang... ayan ang pong ginagawa natin ay sa packet. Opo, di po ba yung packet may pansarado sa ibabaw? Ayan. And then, ito naman po yung para sa lalagyan natin ng overlap sa bulsa po. Ayan. Ganyan po. Kailangan natin ng sukat na 7 inch. Ay, kasi po may tupi yan eh. Bali, 2 dibdib po yan. Ayan. Yan natin ang marking. Kailangan po ang finish niya. Ayan na po. Marami po salamat. Ayan po. Thank you po. And